Is that right? But in English translation, ibinigay na sa kanyang mga kamay. Malinaw? Malinaw? So can you imagine this? The moment na makita ng Diyos ang ating pagsunod sa kanyang kalooban at mandato, listen, ibinigay na ng Diyos sa ating mga kamay ang alin? Ang nais niyang mangyari. Can you imagine these things? Wow! That's why, look at. Look at this. But you know what? No. Always remember this. No. Take all the people of war with you and arise. Amen? Amen? Ang tanong, kung ibinigay na sa ating mga kamay ang mga bagay na ito, ang sabi ng Diyos, malinaw, kunin mo ang lahat ng mga ng mga tao ng pangdigma or people of war na kasama mo. Amen. Malinaw po ba? That's why in the church today, sino ang para saan? Sino sa atin ngayon, ang tanong, ang para sa bagay nito na pakikipagdigma? Amen? Or if I will interpret this word, sino sa atin o ilan sa atin ang sundalo ng Diyos? Tama? Kasi, kung babasahin mo to, malinaw na sinasabi ng Diyos, kunin mo. Sino? Yung makakasama mo. Sino yon? Yung mga sundalo. Malinaw ba? Malinaw ba? Ngayon, ano man ang gawin natin, kung hindi natin alam, sa sarili natin kung sino ang mga sundalo ng Diyos sa ating kalagitnaan, magkakaroon tayo ng problema. Why? It's because hindi natin identify sa sarili natin kung sino sa atin ang sundalo ng Diyos. Tama ba? Tama ba? Okay, talk to me. Tama ba? No? That's why, look at this. No, letter B, sabi rito, okay, before letter B, sabi rito, to possess the land, it means He will give you the king of the land or the set man in the land. Amen? Now, look at this. No? Para ma-possess natin yung land, huwag muna natin isipin kung sino yung sundalo, tama? Ang isipin muna natin, para ma-invade or ma-possess natin yung land or yung city or yung community. Now, ang tanong, dapat identify natin sa sarili natin, listen to me, kung sino yung set man, kung sino yung leader. When I say set man, ibig sabihin leader. Pag sinabing king, ibig sabihin yung head. Are you with me? We must identify this first. Itong mga set man na ito, in your area, in your community, in your subdivision, sino yung mga leaders sa inyong lugar? Sa tingin nyo, yung pwede na, magamit ninyo o magamit ng Panginoon para, makasangkapan ito ng Diyos to bring transformation in your area. Malinaw po ba? Malinaw po ba? It's because before, akala natin lahat ng tao na makasalubong natin in our community, pwede. Listen to me, no. I will say it again, no. Hindi lahat na makasalubong mo sa labas, ibig sabihin, yun na yun. No. You must identify first kung sino yung set man, kung sino yung leader. Ibig sabihin, God is giving us, o binibigyan tayo ng malinaw na instruction upang sa ganon, maging posible ang mga bagay na ito. Tama po ba?
That's why kailangan ninyo maunawaan itong bagay na ito. Oh, you are not listening. You are not listening. Amen. Sino-sino yung mga leader? Sino-sino yung mga setman? Sino-sino yung sa tingin niyo, yung mga head sa ating mga community? Tama? Tama? Ito yung dapat nating i-penetrate. I tell you, amen? If we want changes sa ating community, then tignan natin kung sino yung setman. Amen. Why? Look at this. Once na natangay mo yung ulo, kasama niyan ang katawan at ang buntot. Amen. Pag ba nanghuli ka ng isda, yung ulo humihiwalay, yung katawan humihiwalay, yung buntot lang natitira para sa'yo? No. Pag nanghuli ka ng isda, ang unang-una mo mahuhuli, you know what? Yung ulo kasama yung buong katawan. Did you get these things? I thank God for this revelation. True. Why? It's because now, malinaw na binibigyan tayo ng instruction ng Lord. Hindi pwede kung sino-sino yung tatangayin natin. But this time, we must pray for every set man in our areas of responsibility. Ipanalangin natin yung mga set man, yung mga leaders sa ating area of responsibility. I-identify natin ito now. You know what? Then, once na na-identify natin, dalhin natin ito in the presence of God. Amen. Pagkatapos natin itong dalhin sa presensya ng Diyos, then this is the right time. You know what? Na umasa tayo sa Diyos na merong gagawin ng Diyos sa buhay nila as long na gagawin mo yung parte mo. Go to His office. Talk to her or to him. Amen. Then, Pastor, anong sasabihin ko? What do you think? Buksan mo yung puso mo. Sabi mo, sa matagal na panahon, nananalangin po kami sa lugar na ito. At gusto po namin na makiisa sa inyo na magkaroon ng totoong pagbabago sa ating lugar. Hindi mo kinakailangan na i-convert siya. Are you with me? Hello, are you hearing these things? Hindi natin kinakailangan na i-convert ang mga tao na ito. Hayaan mo ang Diyos ang mag-convert sa kanilang puso. True. I say that. Saan? You know what? In our community, in our subdivision right now, meron mga sets of leaders doon. Sinabi ko to mismo doon sa mga sets of leaders. Sabi ko, isa ako sa nananalangin sa ating komunidad. I say that. Amen? I say that. Sinabi ko yun. Why? Upang malaman nila na merong tao pala na nananalangin sa komunidad na ito. That's why, kung maririnig nila yun, hindi nila pwedeng baliwalain yung concern mo. True! Bakit ko sinabi yun? Ang tanong, sila ba nananalangin? For your community? For their community? 100% no. Even though they are the leader. Are you listening? Kahit na sila yung leader, hindi ibig sabihin na sila yung leader, sila ay nananalangin sa kanilang community. But ikaw at ako bilang may puso, saan? For our community, for this city, that's why every day in your life, sinasama mo sa panalangin mo, na nagdideklara ka na magkaroon ng changes. Now, magkakaroon lamang ng katuparan yun kung mismo ikaw ay magiging tinig ng Diyos sa inyong lugar. I tell you, amen? Kung hindi mo lalakasan yung loob mo, wala mangyayari. Dumating man ang 10 panibagong taon, wala pa rin mangyayari. Dumating man ang 50 taon, wala pa rin mangyayari. Namatay ka na't lahat, wala pa rin nangyayari. Now, bago man tayo pumanaw sa mundong ito, at least nakita natin na merong nangyari. Amen. That's why, this time, kinakailangan na natin lumabas. Hindi mo kinakailangan magtago dun sa loob ng iyong bodega. Go outside, sa iyong comfort zone. Sabihin mo na meron kang concern sa inyong lugar.
Sa matagal na panahon, ipinapanalangin namin ang lugar na ito. Ang puso namin hindi baguhin ang relihiyon ng tao. Ang puso namin para magkaroon ng totoong transformasyon sa buhay ng mga tao. To be honest with you, that is not easy. Amen? That is not easy. Why? It's because remember in our community, sabi nga noon, narinig ko noon last Tuesday, noong meeting namin, sabi ng iba, ayaw nilang mag-join. Why? It's because hindi sila Christian. Sabi ko, it's okay. Sabi ko sa mga leaders, it's okay. Kung maaari gumawa kayo ng letters, ipadala nyo sa lahat ng mga bahay. Sabihin nyo sa kanila, hindi ito sa anumang relihiyon. Ito ay para saan? Sa lahat ng taga rito. Na tayo ay magkaroon ng puso para sa ating komunidad, na maibalik yung pagkakaisa at yung relasyon ng bawat isa. Amen. But of course, anong ginagamit ko? Word of God. Bakit ko ginagamit ang Word of God? And explain ko sa kanila. Anong purpose ko? Sabi ko, I don't have any pattern. Sorry. Wala akong programa, wala rin akong anumang pattern. Isa lang ang alam kong pattern. Ano yun? The Word of God. That's all. I thank God for that. Why? It's because ang Diyos na nagbibigay sa atin ng platform. Now, it's up to you kung paano mo gamitin yung platform. Amen. Kung hindi ka mag-i-involve, I tell you, walang mangyayari. Kung hindi ka lalabas, lalong walang mangyayari. Now, it is our time para magkaroon ng initiative, you know what, to take back this city for God. Amen. Don't say amen only. But be sure from the bottom of your heart, yes and amen. I will do this by God's grace. Amen? Meron akong tanong sa inyo. Sino rito yung nahihiya? Let me see your hand. It's okay. Just raise your hand. Be honest to yourself. Come on. Sino rito yung nahihiya? Come on. Sino rito yung nahihiya? Nagawin yung bagay na yun. Be honest. Be honest. Hindi ako magagalit. Huwag kayong magalala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you dahil nakikinig kayo. Amen? Sure kayo na hindi na kayo nahihiya? Lahat ng mga hindi nagtaas? O sino dito yung walang sagot? Hindi ko alam kung nahihiya ako. Hindi ko alam kung gusto ko. Taas ang kamay. Let me see your hand. Be honest to yourself. Come on. Ibig sabihin, malinaw sa inyo na hindi kayo nahihiya? Amen? Tama? Okay, listen to me. Then, I will continue this. Amen? Listen, sa lahat ng mga nagtaas ng kamay, tumingin kayo sa akin. Are you ready? Are you ready? In the book of Nehemiah, I want you to turn your Bible. Nehemiah, what chapter is that? Okay, wait. I know Nehemiah. Okay.